MX3 is with me to help me live happier with my friends. Din ako sa tunay, natural, at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Are you looking for the best meat products in town? Go to Navara Food Products at Bacau Sur, Calibo, Aklan. Navara Food Products sells pork longanisa, and you shouldn't miss the sumptuous flavors of longanisa, such as garlic, sweet and spicy, sliced, foot-long, and skinless longanisa. They also have chicken-flavored hamonado, sliced hamonado, and skinless hamonado. But wait, there's more! You must also try their best pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, and crispy pata. So what are you waiting for? Visit their outlet nearest you at Calibo Public Market, section table 37, with mobile number 0921-6125-214. See Lacerna Street, Calibo, Aklan, with telephone number 268-3797. Gomamela Street, Banga, Aklan, at telephone number 268-7191. Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, beside Land Bank, with mobile number 0939-864-1863. And main branch at Bacau Sur, Calibo, Aklan, with telephone numbers 262-7165 or 272-1083. Or you may dial 0999-99-51651. You may also visit their Facebook page, Navara Food Products Calibo. Basta kalidad, barato, ag manami nga frozen foods. Uso yun, Rutatak Navara! D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. D3 Bio. Ako si Maria. Basta asgid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service. Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, Licensed Embalmer, managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Roas Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cell phone number 0927-759-0851 or 0933-8655-498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagakatugog ka lang. Hi, Bangga! Hi, Tangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang beat. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa may opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, paligid, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Merry Christmas! Merry Christmas! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:14 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matala to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. Sa Energy! I know I'm free, and I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Akalanon. Aksyon sa Energy! Lunes ang adlaw, mga kasimanwa. Iyon kita sa aton ka nga pagpanerbisyo publiko.
Prangkahan aksyon sa energy. November 24, 2025, and it's 31 days to go na lang. Pasko agon mga kasimanwa. O, sa mga nakatutukon ka to na sa inyong mga television, sa inyong mga radyo, anong gadget man gamit nyo? Your anchorman, Kasimanwang Jofel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasimanwang Jofel, reporter ng bayan. Kasimanwang Jofel, 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 reporter ng bayan. Kasimanwang Jofel, 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 sumbungan ng bayan. Kasimanwang Jofel, 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 aksyon agad. aksyon sa energy. Pwede kong magpadagat inyo ka ng mga mensahe sa text line o sa comment section atong Facebook Live. Pwede kong man i-like, i-follow, i-share. Now na. Tawan tata oras sa mga nagkabagaka. Daywang ka mga banwa. Ratong iga-feature today. Unahon tarong Banwat Libakaw ay mainit-init makaron. Three-way gut ang makaron rong nagaguwa nga nakikipag-sukol. Prangkahan. May kaangtanan na banwa sa rundayang perpetual disqualification. Ito mag-amang Navarosa. Una sa Banwat Libakaw. May nagpungkuon nga bagong mayor ag bagong BC alkalde. Pero dayang temporaryo nga nagpungko katong Mayor Libakaw nga si Bagto Zapata nag-apilaman sa COMELEC. May ay Zapata matana ang ginapunto banwa nga dapat imawt anaro nagapungko makaron nga alkalde una sa Banwat Libakaw. Ani magkaroon nga agahon gin-imbitahan ta si Attorney Axel Gonzalez. Agud masayuran tagit. Anugon rong litas? Ano pa rong mga posibilidad? Chances are pwede pa ba nga makabalik si Bagto Zapata nga maging mayor ita Banwang Libakaw? O kung dayagon ang bag-o magkaroon sa ginatawag nga rule of succession. Rong formalgon nga
nanumpa bilang alkalde ita Banwang Libakaw nga si Mayor Tim Brian Orbista Chudosyo. Agrong bag-uman nga nanumpa bilang Vice Mayor Libakaw nga si Vice Mayor Winston Tonton Navarrosa. Kanya-kanya man sandarang mga supporters nga nagaduso manit andang nga mga manok nga makapungko bisan tapos yun rong eleksyon. Prangkahan. Prangkahan. Sa second part, itaton nga pagpangalagad magkaroon nga adlaw karon Lunes. Iyaman sa aton karang kabiserang Banwat Kalibo. Anugon rong update sa pagpatawag sa pangatlong kaiginan Kurundaya karang kontraktor nga Ruta Flex Construction and Development Corporation. Nagpakitaon baga ayhan nagpakitaon baga respeto sa miyembro t konseho aton karang Banwat Kalibo. Ay daw initially sa nabuo naton nga info matsa inindyan nyo man raton karang konseho. May nabaton nga ni kitang sugat. A response letter. Itron daya karang Ruta Flex Construction and Development Corporation sa imbitasyon ito konseho ta Kalibo. Ku Friday hingan Madsa may nag-appear mata nga ni hingan nga site engineer nito. Pero daw uwa man kunot na nasabat. Prangkahan. Daw rong rason sa anday karang response letter. Hayrong prior commitment ko no. Anday karang engineer nga andang ginto ka nga mag-a-attend. Pero sa yuron taman hindo na ron sa second part itaton karang pagpanerbisyo publiko. Unahon tanay banwa rong istorya sa mga kasi manwater na sa Libakaw o ay mga nagpamati ka na sa may Libakaw public market. May dahil nga gahon sa aton ng mga suki ng mga tag-pamati. Iyon sa linya si Attorney Axel Gonzalez ay maabo magkaroon ng mga istorya nga nagaguwa ay tatlong parte yun makon sa side ita mag-amang Navarrosa, sa side man it mga bag-uon nga nagpungko bilang mayor and vice mayor. Ag sa side man ni Bagto Zapata nga saan naman nga pagpati nga dapat imaw rung manungkulan nga mayor una sa Banwat Libakaw.
hindi tawan pagpabuhayon pa, attorney. Good morning. Very Jopel, kadayan gagawin mo. Sa mga kasimanwa na itong pangamati sa Aklan, may mga issue tayo ngayon na dapat paliwanag natin sa tao. Yes. Okay? Ang punto is, ito ay hindi base sa natawag natin nga kutso-kutso, hindi marites. No. But I will not go beyond the merit of the case, considering that there is a pending case between this Nabarosa, Vice Mayor Charet Nabarosa and Mayor Vincent Nabarosa. I will not deal on that, the propriety and the merit of the case. Pero babasahin lang natin ang mga pertinent doctrine and decision ng Supreme Court at saka ng opinion ng DILG regarding sa isang public official na na-dismiss. So, not necessarily discussing the Nabarosa case because it is pending decision, ibig sabihin sub judice, baka makontent naman tayo. pero ang masasabi ko lang dito, yung aking tinitingnan dito ngayon, ang mga opinion na binigay ng DILG at saka yung ombudsman decision. Now, apparently, huwag na natin ikuan mo ng Nabarosa ha. Analysis lang ha. Okay. Kung ang public official was dismissed by ombudsman and life ang kwan, para bang automatic na dismissal sa service at ang ancillary na parusa is sabihin natin na perpetual disqualification. Yes. Okay? So, actually, ang sinasabi ng ombudsman, which is dapat naman talaga i-challenge to Supreme Court, is that automatically, pag nag-dismiss ka na ng ombudsman, dapat tanggal ka na sa pwesto bilang official. Okay. Now, comes big one. Yan ang one. Comes the decision of dito ang ating opinion sa DILG, which is dated June 27, 2025, at saka yung kanilang advisory June 16, 2025, at ang opinion pa rin ng Undersecretary Legal Affairs ng DILG. Ito ang sinabi-sabi dito. Sabi wala tayong pakialam muna sa merito ng kaso ha. Okay. Although personally, I believe na magandang laban, pero di ba saka na yan, huwag na natin pag-usapan yung merit ng kaso. Kasabihin lang natin, ano ba ang advisory na assumption of office by elected official with pending ombudsman cases? Okay? Sabi, the Department of Interior and Local Government has issued an advisory addressing the assumption of office by local elected officials who were previously dismissed by the Office of the Ombudsman but were elected in the May 2025 national local election. Okay, opinion to ng DILG June 2025. According to the advisory, kinigayot mga kababayan, ito academic and legal discussion. Kung sino may gustong kumontra dyan na abogado, di kumontra sila. Hawak ko ang papeles Huwag na kayo mapapahiya lang kayo. So anyway, according to the advisory, the accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office applies only when the ombudsman's decision has become final and executory. So yung perpetual accessory penalty of perpetual disqualification is when the ombudsman's decision has become final and executory. Okay, ang ibig sabihin final and executory, Supreme Court.
Hindi sila final executory insofar as accessory penalty is concerned. Ang ombudsman. Hindi yan final and executory. It will always be the Supreme Court. Now, sumunod, sinabi nila, dismissal decisions are immediately executory insofar as they pertain to removal from the current post. O, tama rin naman. Decisions are immediately executory only insofar as they pertain to removal from current post. Di ba? Okay. No. Sinabi pa ng DILG, the DILG clarified that elected officials whose administrative cases remain under review, such as those with pending motion for reconsiderations, appeals, and other legal remedies are not considered perpetually disqualified from holding public office. So, hindi pa perpetual disqualification. Hindi ko na sabihin ang pangalan. Pero there is no such thing as perpetual disqualification unless it's final executory ruled by the Supreme Court, not by the Ombudsman. Okay? Ba pare? Yeah. Ang inakyanon ko para maintindihan sa mga animal nito. This includes cases where officials are in the process of seeking temporary relief from the courts, such as the issuance of temporary restraining order or writ of preliminary injunction. So, okay. Now, ngayon, the ILG advisory cites existing jurisprudence, including Pichay versus Commission on Elections and Munoz versus House of Representatives, Electoral Tribunal, which underscore that accessory penalties may be enforced only upon the finality of the decision. So, maliwanag ha? So, yung perpetual disqualification, pwede lang yan ma-enforce upon finality of the decision. I repeat, finality of decision is not with the Ombudsman, but with the Supreme Court. Because may mga legal remedies pa naman ng mga tao dyan eh. Ang mga public officials. I'm not referring to the Barossa case only. Not referring, but sa sitwasyon natin, hindi lang naman na Barossa ang may problema dito. Lahat ng taong involved na may ganitong predicament sa Ombudsman. Now, the advisory cites jurisprudence. Sinabi, the department stated that it will continue to coordinate with the Commission on Elections, the courts, and other relevant institutions to ensure procedural consistency and adherence to applicable rules, laws, and legal doctrines. The guidance has been circulated to all the ILG regional offices. So ito na, trabaho na ito ng regional director ng DILG, legal units and concerned agencies for appropriate reference application. The advisory applies to all similarly situated officials nationwide. And that is the reason I am not talking about the Barossa case alone. Yeah. Okay? It relates to all public officials who are similarly situated nationwide. And there are plenty of this. Ang dami niyan. Siyempre, mga political harassment din yan. At sasakyan din ang kalaban sa politika para idiin ng isang tao. But anyway, yan ang sitwasyon. Ngayon, ang sinasabi dito, kwan ko pa, yung kwan nila, yung sinabi ng DILG dito. Okay. Ito. DILG position on the assumption of office of local elected officials dismissed by the office of the Ombudsman but who were elected in the 2025 local election. O, puta, relevant to pa rin. Okay. Pareho tayong tumakbo ng 2025. So anyway, the Department of Interior and Local Government acknowledges the situation of certain officials who were recently dismissed by the Office of the Ombudsman but were subsequently elected on the May 12, 2025 election. Oh. We recognize that the orders of dismissal issued by the Office of the Ombudsman are immediately executory despite tendency of the appeal, and that the penalty of dismissal from the service carries with it the accessory penalty of disqualification to hold public office.
Jurisprudence, sabi ng DILG. Jurisprudence, however, seems inadequate on whether such executory nature of dismissal should include the accessory penalty of disqualification to hold public office. The Supreme Court almost had a chance or occasion to rule on the question in the 2023 case of 2023 case of Mary Elizabeth Ortega P. versus HRET and Prosper Pichay, but ended up dismissing the case on the ground that the issues therein becoming moot and academic and non-justiciable. But the department thus upholds the view that immediately executory nature of the order of the office of the Ombudsman pertains only to concerned local officials removal from their current position and not to the accessory penalty of perpetual disqualification from public office. We echo the observation of Justice Estela Perlas Bernabe in a separate concurring opinion in the case of Munilio versus Pichay, as quoted in Ortega T versus HRET and Pichay. Thus, ito ngayon. Ito ngayon ang sabi ng ating mga magigiting na DILG personnel. I don't know kung, hindi ko alam kung kinukuhan to. Ini-implement ng DILG Regional Office, no? I do not know. But kailangan malaman natin to. Baka hindi na nabasa din ito. I don't know, I'm not sure. In the first Assembly resolution, the hearing adopted a separate concurring opinion of retired Senior Associate Justice Estela Bernabe. In the case of Munilio, she rationalized in Munilio, among others, that the imposition of an accessory penalty pending appeal would not only affect the respondent's present tenure, but more so spill over to a term which she or she has not yet served, much more entered into. Okay? Now, further, she opined that Ombudsman ruling which has not yet attained finality should not be made to affect positional expectancy. The pending appeals rule should only be deemed as a stopgap measure to remove a judge official from their present post. Pakinggan mo yan, ha? Present post, ha? Okay. In the case of Vincent, Vice Mayor siya noon eh. O yung present post na ngayon, Mayor na. Yeah. Si Charette Barosa is Mayor noon. Ngayon, Vice Mayor na. So, hindi present post. Iba ng post nila. Okay, I'm not sure. Pero sinusundan ko lang itong sinasabi. At sitwasyon na ang sitwasyon is that hindi na current post yan. Di ba? Dati Vice Mayor. Ngayon Mayor. Dati Mayor. Daging Vice Mayor. Okay, tuloy natin. Further, she opined that Ombudsman ruling which has not yet attained finality did not be made to reflect the positional expectancy. The pending appeal rule should only be deemed as a stopgap measure to remove a justice from their present post. Present post. Okay. Yun ang parts as Mayor, Vice Mayor din. Ibang post at that time. Now, the application of the pending appeal rule to the accessory penalty would deny the respondent the opportunity to run for or be appointed to any public office. You see, yung perpetual disqualification should only be implemented after the Supreme Court has ruled on its final and executory finality of the decision by the Supreme Court, hindi ang Ombudsman. Okay? It was likewise observed in the same Pichay case that Ombudsman has to endorse its order of dismissal against respondent to the Commission on Elections for immediate implementation of the accessory penalty of this perpetually from holding public office. A recourse that appears contrary to the application of the immediately executory nature of Ombudsman decision. Pupunta pa sila sa Commission on Election. Hindi pa pala final executory. Because you have to go to Commission on Election to implement. I do not know. Hindi ko na makuha itong batas natin. Pero ito kasi, binabasa ko ang assumption of office, yung DILG position. And this is
Mga June to July. And then, pinakang date. Okay. But anyway, Pero paano okay, to, attorney? ito pa pare. We don't opine that the accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office only follows a conviction of an administrative decision from the service that has become final. Hindi pa naman final yan. Hindi, alam niyo yung final, saka hindi. It is the finality of the extreme penalty of dismissal that sets the operation. This accessory penalty in the absence of definite pronouncement from the Supreme Court on whether this accessory penalty may be implemented pending appeal. We deem it proper to affirm the right of officials. The right of officials to assume the position they were elected to. Mabigat po sinabi yan, Supreme ng DILG. Okay nito sabi mo. We deem it proper, sabi ng DILG, to affirm the right of officials to assume the position they were elected to. Hindi naman nag-re-elect. Ibang pwesto ito eh. We note that a case pending before the Supreme Court, Rosal versus Camillus, may provide an opportunity to settle the foregoing matter. The department shall conform to whatever doctrine may be laid down in the said case. So, in consideration of the foregoing, the department will recognize and honor the mandate and the assumption of duty of local officials elected in the 2025 election, whose orders of dismissal had not yet become final. Yan ang sinabi ng DILG. At ako'y, binabasa ko lang ito pa rin. And again, I am not specifically discussing or legally speaking the issue of the Nabarosa mayor and vice mayor because hindi sila, buong nasyon, bilang sa isa, lahat ng mga public officials similarly situated na may ganitong sitwasyon, pwede nila i-invoke itong legal opinion na binigay ng DILG. So ngayon, ang tanong, para sa akin, sinasabing may merit o walang kaso. Based dito, okay, accessory penalty is perpetual disqualification from holding public office. Supreme Court will have to decide on that, not the Ombudsman. Okay? It will only be implemented after the Supreme Court has entered its judgment on the matter. Now, as to the public office, yung pagtanggal sa kanilang present post, pwede pa rin yan eh. Pero ngayon, ang post ng ibang mga opisyal all over the Philippines, iba na ng pwesto. Dati, kung konsyal, naging mayor na. O board member, naging vice governor na. Sa Navarrosa, nag-swap sila from mayor to vice mayor. Kaya, hindi ko maintindihan. Pero ako maintindihan to talaga. Ngayon, kung ayun yung isip nyo i-bias, tingnan nyo na lang ang kwan so that everybody will be guided by the opinion of the DILG. Para walang kwan, walang puro kasi, puro lang naman kayo, magagaling na kayo sa chismis eh. Okay. Puro sayward lang, walang kabuhay-buhay. Para for better understanding, ginakuha po sa oras. What will be, kung ikaw, being a lawyer, what should be the next move mag-amang Navarrosa? Kung ako, hindi ako lawyer ha. Kayo lang naman, nagsaside lang tayo sa tama. Tama. Kung mali. Diba? Ako, I will side with tama. Because ang tanong ko dito, ay pagpapail ako ng kuwaranto. By what authority Teodosio is occupying the position and the Vice Mayor Navarroso for the position in the light of the opinion of the DILG? Naliwanag. So, siguro, it will take only few months. Baka makabalik naman. I do not know. Medyo magulo to, attorney eh. Oo. Kasi, that is already sub judice.
Pero kung susundan natin ang sinasabi dito sa opinion, kailangan ang kuwaran to proceeding. Okay, last na lang Ano ang talaga. karapatan mo para maging mayor ka? Yun. Last Ano na ang lang talaga, karapatan mo, attorney. tonton na bangosa? Vice Mayor siya. Last na lang talaga, attorney. Okay, with regards to Bagto sa Pata, kasi assumed office rule of succession before, no? And sabi nga niya, 2023 pa daw lumabas yung sa ombudsman, no, na desisyon. So, may possibility ba na siya ang, kasi hindi daw dapat nakatakbo as mayor and vice mayor ito mag-amang Navarosa, so dapat siya talaga ang nanalo ng eleksyon. Yung eleksyon, dapat siya ang makaupo na mayor, Bagto sa Pata. What's your take on that? Ay, opinion niya yun. Basahin niya yung opinion ng DILG. MTV Makati. O pumunta siya sa DILG. Ang regional director ng DILG, alam ito. Ang provincial officer ng DILG, alam nila ito. Aba, i-disseminate nila sa tao yung totoo. Yun. Bigyan na sa tao, bigyan na sa kahit sino sa aklano na interested o kung sino. Kasi ang nakikita lang natin yung one-sided naman ng kaboy-boy. Ayan. Okay. Ano? Ipaliwanag mo sa tao ang opinion ng DILG. Huwag yung salita ka ng salita, hindi ka naman abogado. Bullshit. Huwag makaral ka naman. Ibig ko sabihin, bago ka magsalita, humawa ka ng dokumento. Di ba? Para bakbakan naman ng bakbakan, may meron kang marami kang bala. Oo. Ito ba ako tinanong nito, ano bang pinagsasabi ko? Ito, DILG. Puntahan mo ng DILG Regional Director, alam niya yan. Puntahan mo ng DILG Provincial Director, alam nila yan. Ako nga, hindi ako taga-DILG, alam ko sila pa. Okay. Attorney, thank you for your time, and I think we'll be having a part 2 ng topic na to. So we're running out of time, no? Thank you so much for your time, attorney, and you have a great day. Regards sa mga atong mga kasiman masakyan. Yes po. Thank you so much. Ayun. Aksyon sa energy. Prangkahan. Batian natin sa Attorney Axel Gonzalez ag kaabo, matya nagtuwog ang ilong, information overload, no? Oo, hindi kita kasingit kay Attorney, pero we'll make it next time in layman's term na lang, no? Para mas maintindihan, we'll talk first, no? Para magkaroon tayo ng part 2 ay may mga nakaschedule pa kita man, no? Ng ibang tupiko. Mabuhi ani kita pila ka mga reminder ag balikan ta rong kabisarang Banwat ag Kalibo. Stand by. Prangkahan. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate.
ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you Every very much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, ganyan. tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at
0917-500-6145 or visit at Unitop Office located at 2nd floor near Furniture Area. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pahisayod sa tanan nga mga negosyante ag pumuguyo Itbanwang Kalibo. Ro Tesorero Municipal Itbanwang Kalibo, Ray C. Villaruel. Hay sa uma nagapahisayod sa tanan nga mga negosyante nga ro ikaap at nga quarter it pagbinagayran it business tax hay sa rayang paagabuton nga petsa 20 it Oktobre 2025. Ginapahisayod man sa atong mga pumuguyo nga Real Property Tax Division hay padayon nga nagabaton it advance payment sa buhis it wugta, building ag makinarya. Sa gihapon may ginatao nga 20% nga diskwento kung gabayad it advance para sa dag-on 2026. Ro deadline kara sa pagbayad hay sa petsa 29 et Disyembre 2025. Para sa mayad nga balita agon maagom ro tax amnesty sunod sa RA 12001 o RP Vara Law, bayaran ra inyong amilyar buwis sa hugta o real property tax nga uwa it penalidad ag interes. Daya hay para sa mga nagtaliwan nga mga dinag-on, halin ko second quarter it Hunyo 2024. Duyon hay epektibo hasta sa Hulyo 8, 2026. Yakip man kararo mga delikwente nga mga negosyante ag tag-ana it mga propriedad hay ginapangabay nga bayaran do andang buhi sa nakatagana nga deadline para malikawan ro dugang nga penalidad ag interes. Ginapangabay nga dawhon ro pinakaulihing resibo nga ginbayaran. Para sa dugang nga detalye, magtawag gang sa numero 268-9584 para sa business tax nga pagbinagayran, ag sa numero 268-1706 para sa buwis itwugta, building ag makinarya. Bukas, ro among nga opisina halin it Lunes hasta it Biyernes, alas 8 it agahon hasta alas 5 it hapon. Abugid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong Banwang Kalibo. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:59 in the morning. O sa aton yung mga suki, yung mga tagpagamatiya, Kagawad Michael Villanueva Solina, good morning. Sa akong ganinang Maria Lenny and Ninong Vince, the Rebito and my family, good afternoon una sa California. Sa Paringari, Salvador, nood kay Maring Melbet, no, lokin nyo na sa Libtong Istansya, may dahil agahon, and also to Kasimanwang Lani Hatanaka, sa mga Kasimanwa naton una sa Japan, sa Ninang Leia Usui, good morning also to Kasimanwang Sonia de Tomas and una sa South Korea sa Sunchang nagapamati katon si Kasimanwang Betty Serebo and from Quezon City si Kasimanwang Lizel Temporaza Tambong nagapamati man katon. Roderick Rinon may daid nga agahon kay Kasimanwang Jeline Langga no una sa may Hawili Tanganan always man nakatutok sa tanan-tanan naton nga mga suki man nga mga tag-pagamati una sa Banwati Bahay sa Ibahay Public Market nagapamati katon ag iyaman sa may Kalibo Public Market ag sa tanan nga mga terminal. Iyon sa linya si SB member Raymar Acevedo Ribaldo ay mga yung mga update anugon rong ginagkabagakan nga rin aton nga mga vendors iya sa Banwat Kalibo sa request nandaguman nga pag-imbita sa rundayang Road of Flex rong kontraktor it proyekto dito ang pagpabuhayon pa. SB Raymar, good morning.
Good morning, SB Raymar. Good morning, Sir Jope. Yun. Lagmay tayo man nga agahon sa nagapagamati makaon sa imong programa sa Energy FM. Salamat gid sa imong time, no, Sir Raymar. Good morning kimo sa bilog mo man nga pamilya. Well, Yes, sir. Nakaabot sa amon nga pagtaumpangod. Sorry. Nga last Friday was the schedule, no, nga igtuon ninyo iplastar kung taro mga pangutana, no, kalibunhon sa rondaya nga contractor, but sad to say through Representative Gidananda from the main office wa nakaabot, no, pero may nag-represent. What happened? Kung Friday gani, Sir Jope, despite gani nga 3 days kami sa Iloilo. Hay nag full pack na kami ko Friday nga to schedule, no, morning noon, but of course ay nakataga na matag schedule namon nga sa dayang committee hearing sa infrastructure para sa Rotaplex. Hay akibot kami mga alas 2 among schedule, siguro mga bago mga alas 12 gin forwardan kami mensahe ko atong one of the staffs sa unang bayan nga may letter to si Engineer Jeffrey Mendoza nga hindi kaabot si Engineer Angelo Tamboa ang nag-ibang mga kapin pagidro owner, no, si Mr. Ryan Uy ay part of the letter hay imbitar gid namon do owner hay nangusbo kami ron dahil mismo si Engineer nga Jeffrey Mendoza ang istorya nga promesa nga imo gedro imbitar or inyo nga mag-adto si Engineer Tamboa nga dahil si Engineer Tamboa imo ro nag-design da sa nayang plano nga aton nga Kalibo Public Market. Si Engineer Angelo S. Tamboa is the project engineer, no? Si Engineer Jeffrey Mendoza is the site engineer. Yes, sir. Okay. Kung tanaw ni mo, sir, nga suhat nga ron hay nakabutang sa ubo sabi ay may conforme, no, ubotang bagon na gina-attest man kung tan Engineer Tamboa ro ro suhat nga ron nga hindi mo ka-attend, but wa man yan perma imaw. Yeah. So nayang matsakaw ngusbo baga tapos ay although ginpadayon ni waton nga chairperson sa Committee on Infrastructure ni Engineer SB Emerson Latsica to hearing dahil una-un man si Engineer Jeffrey Mendoza. At apan nga ni sa pagpanangutana hay wa man gyapon ni na sabat, no, nayang wa ko na mo sa posisyon nga sabat dahil pila pa imong bugan 2 months or 1 month. So tapos ay hambay ko gani nayang hambay reiterate ko sugat nga to nga una ma ako nakabutang sa sugat ay sa 25-26 ay abakante man si Engineer Tamboa mapakalibo imaw. Ay nagsabat man si Engineer Amalia Francisco nga pag-abto tagali ni Engineer Tamboa nga ay para sa andang request nga konsiin ay kinahanglan da masayran yun ro sukat dry market, no, o dry wet I should mention, no, portion wet market, no, nga konsiin ko na kaurse pero aton nga meat nayang chicken section ag mga tinugan-on. So tapos ay ginahambal man ni Engineer Ami Francisco
matsakugang pat 2 days sa karon nga appointment. So ubot ang bagon, wa man naghambag ako nga hindi man bili makon kita para ka maka bukod matagali na purpose nga para kamon sa rayang komitiba. So naya nga naghambag si SB Engineer Melson Lachica, pwede man na kami ka-insert lang sa inyo karon nga pag-istorya. Ay, inagaw ko ta istorya, mamat mag-insert kita. Kita tagapatawag. Mga yun, nagtatag oras. Nga kita man ay suyawon, misan sang oras. Ay, nasabat pa niya si SP Engineer Bautista, ay, hindi naman na mabot sang oras yun, dahil watong oras, posible. Ay, naya nga, raton lang ang imakon, ay kung tawag kita oras. Ay, maroon nun nga, waman sa nag-assure, nga taon kami gitugada, pero that time ay, naghambag manabi si Attorney Jimenez nga, masyawa man matudit at tunando ro yung committee hearing, ay, may dapat schedule lang nato masunod yung mga hearing. Hay ginrap up pa na ni SB Emerson na chika nga doon lang man naroon kapangayo lang kami kinyot oras. Okay. Begin una mata si Engineer Amalia Francisco may ginpakita imo nga no nga sa side engineering may ginpakita imo nga mga pictures at umpisa sa pagkot-kot hasta sa presente makaroon nga sitwasyon. Hay nakita ni Engineer SB Rex Bautista nga kanabot ang manaro inyong ang pundasyon. Okay. Hay naya nga hamba ni sumabat abi si Engineer Mendoza mga 1.5 meters man na seron aber pa manapaw gid aron. Hay sumabat man si Engineer Francisco nga no man 2 meters dron. Hiwa na pagariyas. Huwag ang pagkariya sa randang ang mga sambit, no? Ay, nayang sumabat na yung ay alin ng taban manaran ay aron mana hatampukan yun doon aron yun ro makaroon structure. Kaya ako abingarami ako lang yung mga nasairan sa Jofel nga building ay mas mapag-un pa kita no kung butangan itatawa nga tie beam. Okay. Hay nangutan naman ako ron ay kung may tie beam ako doon karon nga ano yung karon nga tinbutang niyo nga foundation. Oo kuno. Hay pwede na ako makita kung siin banda. Hay medyo tanaw na munwa man no ag natabunan yun ani. So dayang no tie beam ami nga sa explikasyon ka ako sa sangka structural engineer ay imoro na pag may mga halimbawa mana may kapin makaon abi ay gusto gina-require that DPWH nga ro structure ay siyang ka earthquake resilient structure. Correct. So wa patangani katuro dayang nga earthquake resilient structure ay ginapadesign yung tararay para paniguro at po din. Kaya nga, kasi bagay mo, building o taray, or bagay, panimagay, hay, kaya imoro hold it, whatever movement ko layang panon ko building o aton nga earth. Hay, layang mo doon, nagsalitnat man kita, tapos ay although una matpagin pakita man sanda nga mga kwan nga mga pictures ay hindi gyapon kumbinsido man yani kami dahil siyempre hindi man yani ramong pangutana ay nag-design matakaron hay rotaplex ay hindi man masabat no kamana nagpangutana lang man ako sang sambilog pagid no nga sunod makon sa sasang o structural engineer nga to nagsunod kung doon makon nga ginwilding nga ron nga portion
I-beam ay kinayang inkutan ako sa Engineer Mendoza kung una makonbagaron sa program of works nga kanon pa karon nayang ipiton para ni Taiwan ka plates, no, steel plates ang utangat bolt haywa ta kuno. So kung ano ko na sa plano ay mo man na nasunod ay siyempre kung una kunta si Engineer Tamboa at kung doon amon nga rekomendasyon ay doon gitaro tinahinyo ay kung magpapag-undo building dahil ato sa oposisyon nga ni o nga natawag nga pansin ay sa kunta ay agad kung in kasong sumugot man si Engineer Tamboa kung halimbawa kung ma-explain matanan ng matibay mapag-un mataron wa matas problema kamon sa tinasyon na ay hambagani ni SB Engineer Bautista dahil tabi man ang structure nga nahay bukod na yung ligasiya o tamatakunta man naton daag na yung pati raton karang mga apor atong ulihing tubo karang bakay ag di nato masayran sa ulihi kung ano matabo karay gusto natong untahay mapag-unman daw aton nga ro dayang building hay mauron doon na yung masingit lang ako si Rimar, no? Yes, sir. You've mentioned nga ni rong tie beam, no? Manamigid man to, no? To make sure nga mas matibay rong structure sa foundation. Doon nga dong ginatawag nga plinth beam, no? Kung sa foundation level. Paano pa natin masayuran to kung matuod gidro andang hambay nga may tie beam gidrito sa foundation nga uwamat mapakita nga picture ag hatampukan yung manyani, no? And how can we measure if it is 1.5 meter deep or 2 meters gid man? Sino nagahambay kandat matuod ang insakto, no? Daya baga sa bilog pagid nga nagapagulo, no, nga wagi gidat konkretong sabat nga nabubuo aton nga konseho sa pag usisa, no, ay uwa manyanit ginapadaga nga insakto gid nga tawo, no, permi lang sandang busy nga kamo busy man pero ginatawaan nyo gidit oras. Well, in that aspect pwede kamo nga maka usisa pagidugang nga ma-provide gid nanda rong doing nga mga information o galing kung uwa man yan sa structure, no, nga may tie beam gid, no, sa foundation o complete beam nga ginatawag nga ra hay wa magitat mahimo nga ni dapat hayrong structural engineer o rong project engineer ginanda ro mag-atubang rin na kung ano gid dito naka-specify, no, sa construction rong specific gid baga, no, nga mga materials at kung paano ubrahon, no. Hay very good gid rin yung ato nga mga na-raise nga concern. Pero sino nga naroon magasabat? Ay, wa man yan ni Sintan Buwa nga to. Hay, imaw dati ron, Sir Jopel, no? Dahil, imagine na, first, second, third, ginamon nga pagtawag, hay, dapat yun nga may consideration yung sandaw nga mag-atubang. Agwaan nanda pagipita kami sa inoras dahil, imagine, the day it hearing pa sa nagsugat ay mabutang bako na nagprepara man yan kami nga alamat oras insakto tapos ay wata kami pagsipota tapos una yung karong adlaw gang dahil nagpadagat letter nga hindi makaagto. Oo, basi yan imakon na ako malatang duda wa man na kasayod si Tambuwa nga to dahil na yung wag gid ang sandaron at response si Tambuwa ginatabunan yang ni Mendoza karaya din nga ni wamat perma to sa letter si Tambuwa and din may schedule man gali imo tomorrow and Wednesday 2 days, no, nga request man it Office of Engineering nga mag inquire man sanda pero ra inyo what ana gina tawid oras. Oo, ay kung tanaw naton na Sir Jopel, no, ay nakita komando sugat nga ni Engineer Francis Horn September 15 patangani kay Engineer Tambuwa nanda gusto. Imagine hinagam mo maabot 2 months after. So kung mag-invite ka mo magkarang November, January mo maabot. Basi tapos taro anda ron gina ambay nga schedule it
completion it building. Ay wa kung dahil kita mahimo ka to ay i-endorse yun ang the completed the project. Depende rin kung may mga proseso dahil endorso nanda ron depende rin kay Mayor kung batono na nga ramo ginasuggest ay iwa pa man nanda pag wala kami pag i-explicar dito usto. Malisod karon sa ulihing mga inadlaw nga ito ay puro lang dayon assurance malangman statement of assurance malangman andang itao. Ay imaw gid ron number 1 abi bukod at sa taga Kalibo ron ay hindi naton mahagilap. Hindi ani magilap sana sa daya pa yung process kita. Oo, gabin kung waun doon ay sinyot sanda dayon to. Tapos. Oo, mo na biro naton karon nga ato kung pagsalig kanday mabaho dahil naya nga AAA andang lisensya. Yeah. Siguro ay mayad man sandang dahil sanda man nabi nagkontrata kuraya nga ana National Housing Authority no itanang dito under sa DOTR nga pundo sa aton nga relocation sa nga papahay. Okay. Ay mo nabi ron nga aton nga karon may concern man may andon yang nga ginobra. Hay sa atong pagsalig but of course ay ang pakuhani kanda wa matakuntara na naton hatutuki kun wa mat at mga problema nga nagtuhaw nga to. Yeah. Ay nga kontrobersiya kita ron dahil imagine no allegation mga panday what at mga materials. Yeah. Oo. And Tapos, I'd just like to confirm sa Raymar, tanan nga mga housing project sa Kalibo saan daro nag construct? Hindi. Dokon man lang sir na yang Jofel mga panimagay ba nga sa expansion it aton National Kalibo International Airport mga affected ba residents ag mga tenants ay nayang DOTR ay to complement them aside matangani nga ginbayran mataro iba hay wala gyapon sanda to sa Tigayon no kato sa may sitio Gubait relocation sanda galito to okay o dato malang Horanda no nga ana DOTR pero through National Housing Authority. Yes. So mataro LGU Kalibo kani karon kwando na ano matat province ro balik kwando na yung programa. Okay. So kung iya sandahin aga iya imaw si Tanbuwa nga na tomorrow and Wednesday pero unfortunately ay hindi ninyo masingit din yung concern sa iba ro anong paganawon no klaro. Kung hinaga abi Sir Jopel ay may session kami hapon. So wag jagi kami karon. Hay sa gahon siguro bakante kami. Merkules ron nga sang adlaw bakante kami but depende man ron sa anda nga availability. Yes. Ay siyempre gina-take time man ni Engineer Amalia Francisco as well as the MEDO ay doon nun ay ginagapangayot result do MEDO karon dahil sa pag-distribute yun dayon it mga stalls karon o layang para sa mga vendors kung layang may agod bako yun ba ma-schedule yung tanan nanda pagkatawag sa mga vendors nga arar inyo nga stalls yun nga ginapreparar kinyo. Okay. So ay dapat ang may anout at mido karon nga list no. Kung siin as well pilang doon nabi akong pagsabi doon nabi rin ang pangayo matmedo sa engineering. Okay, so sa makaragali wapat klaro bisan rong duyon nga mga stalls lang kung pilang bilog at kung sin banday pwesto well anyway ngawang-ngawangan ni no nga haron man gali may schedule man imo iya it the Tuesday and the Wednesday. So why not nag-agtula imo ta Wednesday it a Monday no agud ialat lang kinyo nga roana nga tong excuse letter nga Friday hay may conference imaw ay matao lang imaw it schedule kung hinuno ibang available para kinyo
no haywa man yan ka to 2024 25 gid ako no iya man ay purposely sa ibang bagay matagali ibang concern ngani ay pag ako ani sa nang sugat paraon kamon da bay naila mas gabasa kami karon daywang adlaw gid base ma kon istorya namon ni ibang mga SP base kon may mga PowerPoint presentation ngani tama gyud matargi na taong oras gali upon the explanation ni Engineer Amalia Francisco hay ito ta sa engineering imaw no agkung aton nga nga insindihon it mayad sa Raymar no gin tawan ni time rong invitation at engineering with Engineer Amalia Francisco para ofisaon do si inbanda rong wet market pila rong capacity no pero rong major concern which is the safety the structural design hay hindi ta matawat oras doon hindi madres subo naton hay boro niya ni ron nga in short yan sa binulada man kami ni Mendoza doon nga ni basi waman kasayod si Tanbuang nga may schedule kamot Friday no nga ni hay nagpadagal lang it letter on the day mismo man oo ay maulayang sorry diyan makon nga ko tong session datong hearing ay nanaw tamakon nga rahay sa ginabastos sa takita respeto makon kada ginakon katon dahil kung tanaw gid mato na akong dusuotin kada dahil apan di really ma-realize namon nga datong alian nga sugat hay para malang gali man to sa engineering pero inaawayhon man kamon ay di ba matsagin tonto ta kami dahil haraman na yaman manimaw ano ra pag abot nana sulangon mo sa airport agara dahon na mo sa engineering medyo kan ba sa matotso gid ka to Sergio medyo nagpayangain gidara akon nga naya nga pamatyag dahil haman hay una mata presenter tatlo naton nga committees on infrastructure wa man ako gahambal sang sarili no naya una mataratong ibang mga SB pero siyempre medyo interesado gid ako tanan kon tadel ginumpisa na binatonda una pangaywas at pangatlo nga anayang una kita karaga gapus nga makaistorya del salig man ako nga may akon man nga buhat impormasyon na yang abot sa mga natawag nga technical aspect kara building ay nag-intisado pa kita ko dahil gusto ko ron masayran kung daya nga rahay sunod tanan tapos ay para na sa aton nga hambangan ni Engineer Bautista para tara sa atong mga ulihi nga mga tubuon kung kaso nga makabinipisyo matudon may mga edad man kami so ang aton ko na storyahan na karahay ro araan nga life na yang lifespan ko na yung building ay agud baga man kami maka-assure man kami tanan nga mga opisyalis at banwa nga haratag mga kon sa mapag-un nga tang building may kapabugay ba kita maka-assure kita hagaling hay wa gidaron hay wa ni kaming nasubata okay duyon gid nga ni harar mga tagpagamati naton kapindo mga negosyante naton sa may Kalibo Public Market ay naanot nagkakahawag no nga sa dayang sitwasyon nga paano man namon ma-assure dung safety structure kung daya pa nga ongoing pa lang rong construction hay nagaiwas gun rong mga natungdan nga dapat magsabat sa amon nga mga pangutana doon gida Rimar no rong ginakahadlokan it aton nga mga kasimanwaman makaron no ay kabay pa no nga makaatubang gid si Tanbuang Araquinio ag mas mayadra kung
maka-ready giit letter of invitation nga ma-personally hand over ka na? No, ay kung iya imaw hinaga until Wednesday? Ay, depende ito sa engineering, no? Sa Committee on Infrastructure, ay nayang ako naman, ako lang kandag ginasalig ron, ay kung basta sa tatlong oras nga patawag, una kita karon ako talan, no? Gaporsige, Sir Jofel. Pero sa rayang sitwasyon ito nga ron, ay matya aton lang ang isalig lang sa aton nga chairman sa Committee on Infrastructure ang sa engineering, dahil nag-istorya man kita, on the record man talan ito ron, ay wato lang namon doon kung nayang i-informa kami hinaga kung makaron, kung may availability gid man si Tambuwa nga kung ana kaming hitambuwa. May nagpaabot man yan ni Karot concern nga sang ka-engineer man makaroon, no, si Raymar, no, nga good morning man Kas Jofel and si Raymar. Standard gid man, no, pag mga 3-story building, it ranges 1.5 to 2 meters deep rong foundation. Pero rong amon naman ang ginatabuan magkaron pila gid, no, sinugid na nagasugid man at matuod, si Mendoza o si Francisco, 1.5 gid man mana o 2 meters. Ay doon yan ron kung may plano ro yung ron nga Kalibo Public Market, ay aware tanan sanda karon ang dapat sa bilog ang nagsabat yan. Ay alin mo nga ni ay doon ga sa likwaot ay sa kaabuon siguro nga mga concern nga nagagawa, no, ay nagasalaon man sandara, no, ay imposible man sir doon dahil pares man doon kung ba kita nagagahat pagkaon, siyempre kailangan nato ng mga ingredients karon. Sayo doon kita kung ano aton primerong igisa, magisa kita anay kung may nagaha kita nga mga utahe. Correct. Hey, aware sandar, utambaw naton, aware sandar kung ano ro foundation kita is OP. Kung gamba natong amigo nga rong engineer nga doon kita taro standard, hay mas mayad, no? Hay galing hay wag nga ni kasi nayang nano atong choir nga rahay wa taga pareha sa dang limog anak to, no? Agro ginahambang man ni si Raymar nga sorry, tie beam. Oo, hay kinahangan gid man naron, no, kung gusto man na mas matibay gid, no, rong structure. Hay hindi nga ni ma-prove to pero huo ko, no, di ba? Oo, agwa man nanda that time abi una ko, no, sunod kay Engineer Ami wali kasabat si Engineer Mendoza, pero pa focus ko sa picture ng dawa man. Mas may lang siguro si attorney si Engineer Ami la taro invite ninyo. Bukol na si Tanbanwa. Ay more nga nga ni ron nag-adto man lang si Engineer Mendoza to siguro sa attendance ang nanda. Oo. Pero wag ron na nayang si pwede man nanin mapasumato natin imaw pero kano man lang mauna nag take over nga una man yan si Engineer De Vera. Hindi nato masayran nanda nga ng mga pamaagi at kontrata dahil ginbailuhan si Engineer De Vera dahil atong kapalpakan na nga atong kulihing atong pagbuhos sa dayang steel deck ay nag-ubo. Yeah. Ay una man gyapon ni mao dapat yan karon kung ginbailuhan din man mo ay sayo din nga ginbailuhan ni mao ay una man yan mo sa site nakikita kasugid man yan ro pantay gin islan malaman na gimbutangan malak Mendoza good hindi gun magsangag. Ay kung si Vera man na rong front act gyapon nanda ay magulo. Hindi mautot ro istorya. Doon lang ron si Raymar o basawon man naton. Well, anyway, say maabo patarang nga concern, no? And February next year dong completion date it program, no? As per request man it Rotaflex nga extension nga 180 days. So it will end by February of next year. So sige man tong obra
sigidas man no nakikita nga mga kinahangan ayuson, no? Pero rong monitoring team naton, may idea ka, Esberimar, kung consistent mataranda ka nga pag-monitor sa site? Hay, according sa engineering department, masambilog sa daging task ito, pero may akon last Tuesday gani nga to, hay, may akon nga ginpasang resolution as dayat angarahay bukod at akong wanda o kundi guided ako ni Architect Rocky Alcedo gin kaya diyang gidnakon pastada yang gidnakon no, guided ako na through na yung cellphone yang no, daya ginaman na dapat obrahon, kailangan may una nga sanitary engineer, may electrical engineer yung nga team. Siyempre kung buhos nga kung sinibutang ro mga kuryente ang kapat nga tiltil kapat imo kapat imo dayon redo ay correct. Oo. May una nga bali natawag mo yung owners project monitoring team. Kaya nagsabat yan kato si engineer SP Merson Latsika nga may ato man sa munisipyo, pero una tabi sa munisipyo nga ron nga project monitoring team ay apan 90% of the project po yata sada maka-inspection. Ay sinabat ko si engineer si SP Latsika, paano makon na makita mo kung mga anim makon hamba ni Spirex, hindi nato masailan kung ano ro mga kabilya nga to ginbuhusan, ano damo, ano bahol. Hay kung 90%, ano na tayo mong tanawon ka to? Wala na, gapintura ka na. Hay, agdaya nga ray owners, tambakot independent. Hay, na yung pasman mga kunabit, inhambol ko, it ICI ka, na-create man yan mga kondo, na yung presidente mga kot ICI, may una man yan committee mga kon sa Senado kunta infrastructure. Hay, ay mga ginputanan ng dakakon kung siin nga buot pondo, kasi pagin obrado resolution address kay mayor. Ay, depende na si mayor doon nga maghambal nga raton nga sinatong pala na kung uswet pondo. Hay, nayang but anyway nakapasar man to despite nga may mga pangutana. Ay, nayang dato bali depende yun kung naan sa office ni mayor to yung rekomendasyon through resolution. Ay nga mag-created project monitoring team, no? O natawag nga owners project monitoring team. Hayang ba ko ani voluntaryo man makon kararo mga may mga PICE makon nila man makon sa damag yun ay anda mang ligasiya ron kung kaso sa ulihi kung wag kita na sweldo. Correct. Ay may una nga ni kakon nga kunyagi nga do engineer ito sa do yung nga aklan na Asia Pacific Hospital nga ron ga volunteer. Mamana ako itong structural engineer ga volunteer. Nakabisitaw niya ni mo sa site to, no? Oo, mechanical lang atong uso yun. Electrical nga siguro si engineer nga na Mationg, amigo komanda, man sa IIERA, pwede man siguro magbulig na, gabinulig man yan na yung kanya sa Banot Kalibo. So, kung depende man naroon, kung may go, no? Kung may go nga, kung ni mayor, i-accept na nga daw yun. Ikaw lang kabibala, kararimar, kung ano atong brahon, ay, pwede naroon ay, na yung UAP nga na, United Architect na yung group, kilala ko man karami sa milong man ako karang ihada sa kan. Pwede ko man siguro makunta dahil ako ang isip abi Sir Jopel, mas may mga nga what sweldo sandara, aman, volunteer sanda. Ay kung may sweldo sandara, ay pwede man gapon sandara nga maambangan doon nga ay daya sundang ninyo makara gaya na kung independent na sandara, at least ay kung ano tarandang suggestion, ang kaya malang sundon itaton nga munisipyo, ay ato taron nga na yung pas maya, kung ako niya taron nga kung ako niya taron na manami rin mong punto as very mar na ikong swelduhan ka man matuod, syempre sunod-sunuran ka man, ginaswelduhan ka. Unlike kung
independent kating, no, ay pwede mo voice out ko ano rin mga concern, no, nga what ginapanimbangan, wa ka man ginaswelduhi. No, very good point. Oo. Okay. Esberimar, medyo gapon man kita sa oras, no? Nagapaabot kita ko ta pagpasagamat kimo, no? Sige das man gyamo ramon nga pag tutok ka ra, no? Kapin ko may mga bag-uman nga mga concerns nga magguwa, no? Kabay pa, no? Nga si Engineer Tanbanwa nga ra, rong project engineer Tanbuwa ay baka laan gidit oras kinyo. O ron ay isa mo ka Angelo ani Angelo Tanbuwa. Kabay pang anak kitang tawat oras atong guardian Angel ta sa ato permi nga gapalibot pero daya nga project manager ay kabay paron ay kabay pa magdilang anghel man kita daywa. Okay. Thank you. Tama din ako ron niya, Sir Jofel, no? Anyway, gusto ko karoon gihapon. Dahil nga rahay, bukod at akong personal yes. Nagtuhaw mo lang rayang bagay nga dahil gusto, interesado kita dahil masabat man ng mga pangutana halin sa guwa nga ginahaboy man katon. Pero what ako planong ano patangon ng mga ambisyon patangon nga ginahamban ng basta obra ta kita kaaton nga basihan ay may unahan ako nga komentaryo nga nga battle ko sa adlaw sa Jopel nga kapag baho ko no amo sweldo man may ta obra hay bukod amakon watang bakon kami nagdemand kamo sweldo ngon kundi mandated by law taron nga doyo tramon nga panweldohan una katiis pa niya ni makon kato ako nga mayor ay katunga man kamo sweldo makaron ay alinon tayo doon pero nakakuan sa adsalo. Di man lang sa Jopel, okay. Ang mga sayamat sa oras. Thank you so much, SB Rimar Acevedo Ribaldo. Prangkahan sa Energy. 7:38 in the morning. Na batian ta si Rotan nga former mayor ito Banwang Kalibo and now miyembro ito konseho no iya sa kabisirang Banwang daywa pa bituod ka engineer una sa konseho nakapungko no former mayor Emerson La Chica ka engineer si SB Rex Bautista sang ka engineer. Kaya siguro man na maambo ng mga concerns ng mga nagatuhaw ay nakaintindi sanda. Even SB Ray Maribaldo nga ni bukod engineer nakaintindi. Ay tama gid si kasi Manong Lani hatanaka si Manong Rohiro kata construction worker ba nga to ay kung uwa mo nagsuko kay ante uwa ha diskubrihin nga may palpakron ka. Mahayag pa sa adlaw ro kickback it kada isa nga kanda nga involved karon ka. Namit ato doon literal nga kickback si paon sa likod. O yato na yung bawit na magtakop ha about ana basi mahambag man kamo nga manami ron tiyempo masilak ay rong akan paidagumgon sa signal number 1 mga kasimanwa. Nasa signal number 1 na po rong probinsya Tagaan. Bangod sa rondaya karang tropical depression nga si Verbena. Rayar anak karang local name si Verbena. Ay gin-issue ra kay ng alas 9 agahon it pag-asa rong lokasyon it sentro ni daya karang tropical depression Verbena estimatedly nasa 330 kilometers east it Surigao City sa Surigao del Norte. Wala karang kabaskog rong
malapit sa tunga. Sustained winds nga 45 kilometers per hour. Agrong gustiness so pagbugso nga 55 kilometers per hour. Nagadayagan man mo westwards sa 30 kilometers per hour. Agkong tanawon tangani roana ka nga pag-aagyan. Bawhay maagi gidi mauriya sa probinsya Takan. Arong track ni dayakrang bagyo ni tropical depression verbena, no? Kabay pa nga hindi mo magbaskog, kabay pa nga lumihisimaw, kabay pa nga malusaw imaw. Signal number 1 ha, iya sa probinsya Itaacan. 7:41. Asa ni kita di karaya, hinagang magahili, bati kita tumaan. Sa gamat gid sa aton nga mga suki nga matag pamatiag sa aton nga mga nangin bisita. Attorney Axel Gonzalez sa first part sa issue ita mag-amang Navarosa sa Banwat Libacao ag si SB Raymar Acevedo Ribanlo sa concern man itaton karang mga kalibunhon sa ongoing construction at Kalibo Public Market. Sa kabulugan nga buwer sa Energy FM, rawan ka nga partner tech Chief Noriel Pastrana. Sa overall supervision, amon ka nga pinalanggang CEO Kasimanwang Apple Zaraspe III. Ako man si Kasimanwang Jofel Perucho magpusaw aksyon agad. Kasimanwa ko, palangga ko. Prangkahan. Prangkahan.